Nakakabingi ang palakpakan. Umaalingaw sa Grand Ballroom ng Grand Hyatt sa Bonifacio Global City. Sa ilalim ng maningning na kislap ng mga kristal na chandelier. Ang lahat ay kumikinang. Tila hango sa isang panaginip. Nakatayo ako sa tabi ng aking asawa. Si Marco Velasco. Ang co-founder ng software company na Tecnogilas. Tinatanggap ko ang baha ng pagbati na may ngiting puno ng poise. Dalawang mahahalagang pangyayari ang aming ipinagdiriwang ngayon, ang ika-5 anibersaryo ng pagkakatatag ng kumpanya. At ang opisyal na anunsyo na sa wakas ay umabot na sa 100 bilyong piso ang halaga ng Tecnogilas. Ito ang bunga ng dugo, pawis, luha, at kabataang ipinuhunan ng aming pagsasama upang maabot ang tagumpay na ito. Suot ko ang isang jade green na silk gown. Ang aking buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bon. At ang aking makeup ay simple ngunit kapansin-pansin. Isang pakiramdam ng katuparan na mahirap ipaliwanag sa salita ang bumalot sa aking dibdib. Naalala ko ang araw na binitawan ko ang isang magandang career sa Singapore para lamang umuwi sa Pilipinas. Lahat ng kaibigan ko ay sinabing nababaliw ako. Ngunit mumiti lang ako. Narito si Marco. Ang lalaking minahal ko mula pa noong kolehiyo. At ang pinaniniwalaan kong makakasama ko habang buhay. Kami ang nagsulat ng unang linya ng code. Nagpuyat gabi-gabi para tapusin ang mga proyekto. At pinaghatsian ang kakarampot na perang mayroon kami. Ang Tecnogilas ang aming anak. Ang buhay na testamento ng aming pag-ibig at sakripisyo. Si Marco, na napakakisig sa kanyang sweet na perpektong pagkakatahi, ay umakyat sa entablado. Ang kanyang boses, mainit at puno ng kumpiyansa, ay umalinggaw sa buong silid. Ikinuwento niya ang aming paglalakbay, ang hindi mabilang na hirap, at mga pagsubok na aming nalampasan. Pinasalamatan niya ang mga partner at empleyado na sumama sa amin. Tahimik ko siyang pinanood mula sa ibaba. Puno ng pagmamalaki. Kung siya ang utak sa teknolohiya, ako naman ang namamahala sa mga external relations at bumubuo ng development strategy. Kami ay parang 2 piraso ng puzzle na perpektong nagtutugma. Na bumuo sa matatag na kastilyo ng Tecnogilas. Sa sandaling iyon, pumiyok ang boses ni Marco. May kakaibang emosyon. Tumingin siya sa isang malayong punto at sinabing, "At ngayong gabi, gusto kong magbigay ng pinaka-espesyal na pasasalamat sa isang tao. Ang aking katuwang sa buhay, na laging naging walang hanggang inspirasyon para sa akin. At ang puwersang nagtulak sa akin na malampasan ang bawat unos. Ang taong tahimik na nanatili sa aking tabi. Nagbigay sa akin ng lakas na gawing realidad ang pinakamaliligaw na ideya. Napigil ng lahat ang kanilang hininga. Isang masayang ngiti ang gumuhit sa aking mukha. Akala ko, ako ang tinutukoy niya. Hindi ba't ako ang taong iyon sa lahat ng mga taon na ito? Inihanda ko ang aking sarili na samahan siya sa entablado. Upang ibahagi ang sandaling iyon ng kaluwalhasyan. Ngunit hindi sa akin nakatingin si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang sulok ng entablado. Chloe, halika rito. Pakiusap. Iyon ay isang malambing na boses na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Isang dalaga ang lumabas mula sa likod ng entablado. Siya si Chloe Santos. Isang bagong empleyado na sumali sa marketing team mahigit 1 taon na ang nakalipas. Suot niya ang isang maluwag na puting maternity dress na hindi maitago ang kanyang malaking tiyan. Maihiya sa kanyang mukha. Ngunit may hindi maikakailang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Nang lumapit siya kay Marco, ang aking asawa,
ay walang kahirap-hirap na iniabot ang kanyang kamay upang tulungan siya. Isang kilos na puno ng lambing at pagiging malapit. Inabutan niya ito ng isang baukwet ng pulang rosasang paborito kong mga bulaklak. Tila huminto ang oras. Ang malumanay na background music ay biglang naging isang nakakabinging ingay. At nagsimulang kumalat ang bulungan. Sa simula ay mga pabulong lang. Ngunit hindi nagtagal ay naging isang hindi mapigilang ugong. Na parang isang kuyog ng galit na pukyutan. Daan-daang mga mata ang nakatuon sa akin mga tingin ng kuryosidad. Awa. At ang pinakamasakit sa lahat. Habag. Ang mga titig na iyon ay mas masakit pa sa 1,000 insulto. Naramdaman kong nag-init ang aking mga pisngi. Natuyo ang aking lalamunan. At nanigas ang ngiti sa aking mga labi. Naroon ako. Sa gitna ng lahat ng atensyon. Hindi bilang bida ng aking maluwalhating selebrasyon. Kundi bilang pinakakahabag-habag na panoorin. Hindi na kailangan pang magsalita ni Marco. Ang kanyang kilos. Ang malaking tiyan ni Chloe lahat ay isang malinaw na deklarasyon sa harap ng lahat. Ipinahayag niya ang kanilang relasyon. Ang kanyang pagkakanulo. At ang aking pampublikong kahihiyan. Sa mismong sandali na ang aming kianaki ay naglaladlad ng mga pakpak upang lumipad. Ang pamilyang binuo ko ng buong puso ay gumuho sa harap ng aking mga mata. Ang unang naramdaman ko ay hindi sakit. Kundi isang kawalan na nagpalamig sa aking katawan. Ang lahat ng tunog sa paligid ay nawala. At tanging ang imahe ni na Marco at Chloe na magkasama sa ilalim ng ilaw ng entablado ang malinaw kong nakita. Mukha silang magandang magkaparesang matagumpay na negosyante at ang bata. Kaakit-akit na babaeng nagdadala ng kanyang anak. At ako. Ang asawang kasama niya sa pinakamahihirap na taon. Ay biglang naging isang luma. Nakakainis na hadlang. Isang anino. Kawawang Alena. Grabe naman. Sino nang mag-aakala? Iyon ang mga pira-pirasong salita na umabot sa aking pandinig. Na parang mga punyal na tumusok sa aking dangal. Sa presidential table. Ang ina ni Marco. Si Victoria Velasco. Ay tinitingnan ako na may halong kasiyahan at paghama. Hindi niya ako kailanman nagustuhan. Palaging nagrereklamo na masyado akong malakas at dominante sa kanyang anak. Siguradong labis siyang nasisiyahan ngayon. Humugot ako ng malalim na hininga at itinayo ang aking likod. Hindi ako maaaring masira hindi dito. Hindi ngayon. Ako si Alena Reyes Serrano. Anak ng dakilang si Doña Elvira Serrano. Isang babaeng hindi kailanman natutong yumuko sa anumang pagsubok. Mahigpit kong hinawakan ang aking clutch bag. Ang pisikal na sakit ng aking mga kuko na bumaon sa aking palad ay nakatulong sa akin na mabawi ang aking katinuan. Tumingin ako diretso sa entablado. Kay Marco na pilit iniiwasan ang aking tingin. At pagkatapos, ginawa ko ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa entablado. Ang aking mga hakbang ay matatag. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa ballroom habang ang seda ng aking damit ay humahagod sa sahig. Ang lahat ay napigil ang hininga. Nag-aabang kung ano ang aking gagawin. Halatang nabahala sina Marco at Chloe. Ang aking biyenan ay kumunot ang noo. Umakyat ako sa entablado at tumayo mismo sa tabi ni Marco. Kinuha ko ang mikropono mula sa kamay ng tulalang presenter. Humarap sa mga panauhin. At nag-alok ng isang mahinahong ngiti, isang ngiti na hindi ko inakalang maipapakita ko sa ganitong sandali. Magandang gabi. Mga kagalang-galang na panauhin.
Malinaw at kalmado ang aking boses. Ako si Elena Reyes, asawa ng presidente na si Marco Velasco, at co-founder at majority shareholder ng Tecnogilas. Huminto ako. Dahan-dahang iginala ang aking tingin sa buong silid. Nakita ko ang malinaw na pagkagulat sa kanilang mga mata. Nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga partner at panauhin na kasama natin ngayon upang ipagdiwang ang ating tagumpay. Ang tagumpay ng Tecnogilas ay naging posible dahil sa inyong tiwala at suporta. Humarap ako kay Marco, na maputla at naninigas. Gusto ko ring pasalamatan ang aking asawa sa kanyang madamdaming talumpati. Siya ay palaging isang talentado at masigasig na tao. Pagkatapos, ang aking tingin ay lumipat sa mga investor. Lalo na sa mga mula sa Serrano Capital Group na pinamumunuan ng aking ina. Si Doña Elvira Serrano. Naging matatag ang aking boses. Gayunpaman, dahil sa mga kamakailang kaganapan. Bilang majority shareholder at pinuno ng development strategy ng kumpanya, naniniwala akong dumating na ang panahon para seryosong suriin muli ang etika sa pamamahala ng ating executive leadership. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa ballroom. Pagkatapos ay nagpatuloy ako. Binibigyang diin ang bawat salita. Kaya naman, opisyal kong hihilingin sa aking ina, ang presidente ng Serrano Capital Group, na si Doña Elvira Serrano, na pansamantalang suspindihin ang lahat ng plano para sa karagdagang pamumuhunan sa Tecnogilas. Kailangan natin ng panahon para magsagawa ng kumpletong pagsusuri. Dahil kung nais ng isang kumpanya na magkaroon ng sustainable na paglago, ang pundasyong moral nito ang dapat na pinakamahalagang isaalang-alang. Pagkatapos magsalita, ibinaba ko ang mikropono. Sa katahimikan, nag-alok ako ng huling pagyuko sa mga panauhin at umalis sa entablado ng taas noo. Naramdaman ko ang gulat na tingin ni Marco. Ang mukha ng aking biyana na namumula sa galit. At ang litong ekspresyon ni Chlo na walang maintindihan. Ang kanyang maluwalhating party ay ganap na nawasak. Hindi ako sumigaw o gumawa ng eksena. Ginamit ko lamang ang aking posisyon para ibalik ang kahihiyang idinulot nila sa akin. Iyon ang ganti ng isang babaeng tumatangging hayaan ang sinuman na yurakan ang kanyang dignidad. Umalis ako sa hotel nang hindi lumilingon. Ayaw kong makita ang gulong iniwan ko. Gusto ko lang makatakas sa nakakasakal na lugar na iyon. Sa mga mapanuring tingin, at sa mga bulungan. Nagmaneho ako pauwi. Ang aking mga kamay na nakahawak sa manibela ay puti sa tensyon. Ang mga luhang pinigilan ko buong gabi ay sa wakas ay bumuhos. Dumadaloy sa aking mga pisngi. Ngunit hindi iyon mga luha ng kahinaan. Iyon ay mga luha ng inhustisya at sakit. Hindi ako umuwi sa bahay na ibinahagi ko kay Marco. Ang lugar na iyon ay naging isang dayuhan at kakaibang espasyo. Dumiretso ako sa mansyon ng aking ina, ang tanging lugar sa mundo kung saan, gaano man ako wasak o talunan, ay palagi akong malugod na tatanggapin. Ang mansyon ng aking ina ay nakatayo sa isang tahimik na hardin sa isang village sa Alabang. Nang makita niya ang aking sasakyan, agad na nagmadaling buksan ng mayordomo ang gate. Si Doña Elvira Serrano ay tila naghihintay na sa akin. Nakatayo siya sa may pintuan. Sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan, nagliliwanag ang isang kahanga-hangang dignidad. Nang walang tanong, niyakap niya ako. Nasa bahay ka na, anak. Iyon ang mahalaga, sabi niya sa isang mainit na boses. Habang marahang tinatapik ang aking likod. Isang yakap. Isang simpleng pangungusap mula sa aking ina.
At lahat ng aking depensa ay gumuho. Umiyak ako na parang bata. Inilabas ang lahat ng sakit at pait na aking kinimkim. Hinayaan ako ng aking ina na umiyak hanggat kailangan ko. Marahang hinahaplos ang aking buhok. Nang sa wakas ay kumalma ako. Dinala niya ako sa sala at binigyan ng isang tasa ng mainit na salabat. Magaling ang ginawa mo, sabi ng aking ina, na may tinging may halong paghanga at pagmamalaki. Sinabi na nila sa akin ang lahat. Ang paraan ng pagharap mo sa entablado ay kahanga-hanga. Hindi mo sila hinayaang hiyain ka. Pero, Ma, ang sakit-sakit po. Hikbi ko. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ito ginawa sa akin. 10 taon ng relasyon. 5 taon ng pagbuo ng kumpanya. Lahat ba iyon ay mas mababa pa sa isang babaeng halos 1 taon pa lang niyang kilala? Bumuntong hininga ang aking ina at hinawakan ang aking kamay. Anak, kapag nagbago ang puso ng isang lalaki, ganyan siya kalupit. Hindi mo ito kasalanan. Ginawa mo ang lahat bilang asawa. Nagtiwala ka lang sa maling tao. Pero huwag kang mag-alala. Nandito si Mama. Kahit bumagsak pa ang langit, sabay nating haharapin ito. Ang determinasyon ng aking ina ay parang gamot na unti-unting nagpakalma sa aking magulong puso. Naupo kami sa katahimikan. Ngunit naramdaman ko ang isang malalim na ugnayan sa pagitan namin. Siya ay hindi lamang isang ina. Siya ang aking kaibigan. Aking guro. At ang pinakamatatag na haligi sa aking buhay. Sakto. Tumunog ang doorbell. Si Elias iyon. Ang aking tapat na assistant. Kasama ko na siya mula pa noong nagsisimula ang kumpanya. At siya ang taong pinagkakatiwalaan ko ng husto. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ma'am Ali. Hindi po kayo sumasagot sa telepono kaya dumiretso na ako dito. Apurahang sabi ni Elias. Paumanhin po sa abala. Pero may mahalaga po akong kailangang ipaalam sa inyo agad. Ano iyon? Tanong ko. Kinabahan. Binuksan ni Elias ang kanyang briefcase at naglabas ng isang tumpok ng mga papel. Ma'am, may mga kakaibang galaw po sa cash flow ng kumpanya nitong mga nakaraang buwan. May ilang malalaking halaga na ibinayad sa isang kumpanyang tinatawag na Advanced Management Solutions. Inimbestigahan ko po. At lumalabas na ang direktor ay walang iba kundi ang pinsan ng nanay ni Sir Marco. Nagkatinginan kami ng aking ina. Nagpatuloy si Elias. Mukhang gumagawa sila ng mga peking kontrata para ilihis ang pondo mula sa Teknogilas. Malalaking halaga po. Ma'am. At nalaman ko rin po na ilang beses nakipagkita si Sir Marco sa kanyang personal na abogado noong nakaraang buwan. Bawat salita mula kay Elias ay parang martilyo sa aking ulo. Ang pagkakanulong ito ay mas malupit pa kaysa sa aking inakala. Hindi lang ng babae si Marco. Siya at ang kanyang ina ay nagsasabwatan para kunin ang buong kumpanya at iwanan akong walang-wala. Ang party noong gabing iyon ay hindi lang para ipakilala ang kanyang kabit. Iyon ang hudyat ng isang planong maingat na inihanda. Nang matapos magsalita si Elias, isang malalim na katahimikan ang namayani sa silid. Kinuha ng aking ina ang mga papel mula kay Elias. Isinuot ang kanyang salamin sa pagbasa. At sinimulang suriin ang mga ito pahina bawat pahina. Si Marco at ang babaeng iyon. Sabi ng aking ina sa isang malamig na boses. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Tumawid sila sa isang linyang hindi nila dapat tinawid. Umupo ako roon. Pakiramdam ko ay nahuhulog ako sa isang walang katapusang bangin.
bago pa man maghilom ang sugat ng emosyonal na pagkakanulo. Pinatungan na ito ng sakit ng pandaraya sa negosyong pinag-alayan ko ng lahat ng aking pagsisikap. At hindi lang po iyon. Ma'am. Nag-alinlangan sandali si Elias bago kumuha ng isa pang papel mula sa kanyang briefcase. Ito po ay isang draft ng divorce agreement. Nakita ko po sa computer ng abogado ni Sir Marco nang kumuha ako ng ilang dokumento. Kinunan ko po ng litrato. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko ang papel. Isang unilateral na divorce agreement. Dito. Sinisisi ako ni Marco sa lahat na nakatuon lang daw ako sa negosyo. Napabayaan ang tahanan. Ngunit ang pinakamalupit na bahagi ay tungkol sa paghahati ng ari-arian. Lahat ng share ng Teknogilas ay mapupunta sa kanya. Sa dahilang siya ang pangunahing founder. At ako ang sasalo sa lahat ng utang ng kumpanya. Kabilang na ang mga peking utang na nilikha nila. Kung pipirmahan ko iyon, hindi lang ako masisira, kundi magkakaroon pa ng napakalaking utang. Napatawa ako ng mapait at malakas. Kaya ang mga taon ng pagsasama ay sa isang piraso lang ng papel na puno ng kasamaan at pagkakanulo na sukat. Sa mata ni Marco at ng kanyang ina, ako ay isang kasangkapan lamang. Isang hagdanan para maabot ang tuktok ng tagumpay. At nang makamit nila ang kanilang layunin, handa na nila akong itapon ng walang anumang pag-aalinlangan. Pati po ang kontribusyon ninyo sa mismong teknolohiya ng kumpanya. Sinusubukan nilang burahin. Dagdag ni Elias. Galit. Nag-hire sila ng ibang team para i-rewrite ang ilang mahahalagang modules para mapatunayan na ideya lang ni Sir Marco ang lahat. Nang marinig iyon, hindi na ako makaiyak. Ang sakit ay naging isang tahimik na apoy ng galit na nagniningas sa aking dibdib. Ang teknolohiyang iyon ay gawa ng aking buhay. Ang ideya ng isang smart at flexible na enterprise management system ay sa akin. Si Marco lang ang nag-implement nito sa teknikal na aspeto. At ngayon, balak niyang nakawin ang lahat ng kredito. Ibinagsak ng aking ina ang mga dokumento sa mesa. Tama na. Mariin niyang sabi. Hindi tayo maaaring manahimik lang habang ginagawa nila ito sa atin. Alena, kailangan mong tumayo at lumaban. Hindi para kumapit sa isang walang kwentang lalaki, kundi para ipagtanggol ang iyong karangalan at kung ano ang sa iyo. Nandito ako sa tabi mo. Ang determinadong tingin ng aking ina ay nagbigay sa akin ng napakalaking lakas. Hindi ako maaaring bumagsak. Kailangan kong lumaban para sa aking sarili. Para sa mga taon ng kabataan na aking isinakripisyo. At para pagbayarin ang mga taksil na iyon. Ang labanang ito ay hindi magiging madali. Ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang aking ina. Si Elias. At ang katotohanan. Kinabukasan. Tumawag ang aking ina sa isang matagal ng kaibigan ng pamilya. Si Attorney Rebecca Dizon. Sa mundo ng batas, iginagalang siya dahil sa kanyang integridad at malawak na karanasan sa mga komplikadong kaso sa negosyo. Matapos kong ipaliwanag ang lahat, mula sa drama sa party hanggang sa ebidensyang nakalap ni Elias, tahimik siyang nakinig. Alena, ikinalulungkot ko ang iyong pinagdaanan. Sabi niya sa malumanay ngunit makapangyarihang boses. Ngunit may magandang balita. Ang kanilang pagmamadali at kapangahasan sa party ay isang malaking pagkakamali. Dahil doon, nagkaroon tayo ng oras para maghanda. Kinuha niya ang litrato ng divorce agreement. Isang sakim at hangal na kasunduan. Hatol niya. Minaliit ka nila.
At ang iyong ina. Akala nila. Sa psychological pressure ng kabit at pagbubuntis. Bibigay ka at pipirmahan ang kahit ano. Ngunit nagkamali sila. Tumingin siya sa akin. Alena. Mula ngayon, kailangan nating bumuo ng isang malinaw na legal na stratehiya. Una, tututukan natin ang pagpapatunay na ang iyong kontribusyon sa pagtatatag at pagpapaunlad ng teknogilas ay hindi lamang pinansyal, kundi mas mahalaga, intellectual property ang pangunahing ideya at teknolohiya. Pangalawa, itinaas niya ang dalawang daliri. Aatakehin natin ang kanilang paglustay ng pondo. Kailangan nating hukayin pa ng mas malalim. Sundan ang daloy ng pera. Patutunayan nito na si Marco at ang kanyang ina ay kumilos ng may pandaraya. Ang pakikinig sa malinaw at estratehikong pagsusuri ni Atty. Dizon ay nagbigay liwanag sa aking naguguluhang isipan. Hindi na ako nawawala o nag-iisa. Alam kong natagpuan ko na ang tamang taong pagkakatiwalaan. Tandaan mo, Alena, sabi ni Atty. Dizon, ang batas ay nasa panig ng katarungan. Ang laban na ito ay maaaring mahaba at nakakapagod. Ngunit kung tayo ay magiging matyaga at makakalap ng sapat na ebidensya, mananaig ang katarungan. Gawin mong lakas ang iyong sakit. Ang pagpupulong na iyon ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Hindi na ako ang kaawa-awang bida ng sarili kong kwento. Ako ay magiging isang mandirigma na lumalaban upang bawiin ang nararapat sa akin. Makalipas ang 2 araw, nagpasya akong bumalik sa bahay na tinawag kong tahanan kasama si Marco. Pinili ko ang tanghali. Alam kong nasa opisina si Marco. Gusto ko lang tahimik na kunin ang aking mga gamit at umalis. Dumiretso ako sa aming study. Ang larawan ng aming kasal sa mesa ay tila isang malupit na pangungutya. Nagsimula akong maghanap sa mga lumang file. At sa wakas ay natagpuan ko ito, isang lumang notebook na nakatago sa isang kahon na gawa sa kahoy. Ito ang notebook na ginamit ko noong nasa Singapore ako. Kung saan ko isinulat ang mga unang ideya. Ang mga unang guhit ng isang makabagong enterprise management software. Ito ang kaluluwa ng teknogilas. Ang hindi matatawarang patunay ng aking kontribusyon. Hawak ang notebook. Naramdaman kong bumalik ang ilan sa nawala kong lakas. Maingat kong inilagay ang notebook at ilang flash drive sa aking bag. Paalis na sana ako nang bumukas ang pinto. Si Marco. Natigilan siya nang makita ako. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Kalmado kong sagot. Pumasok siya at isinara ang pinto. Alena. Kailangan nating mag-usap. Huwag mo nang palakihin pa ang mga bagay. Ang nangyari sa party ay isang pagkakamali. Pero hindi mo rin dapat ginawa iyon. Alam mo ba ang pinsalang idinulot mo sa kumpanya? Napatawa ako ng malamig. Pinsala sa kumpanya? Iniisip mo ba ang kumpanya noong pinaplano ninyo ng nanay mo na lustayin ang pondo nito? O nang ihanda mo ang isang divorce agreement para iwanan akong lugmok sa utang? Nagbago ang mukha ni Marco. Hindi niya inakalang alam ko na ang lahat. Anong pinagsasabi mo? Hindi mahalaga kung sino ang nagsabi sa akin. Marco. Ang mahalaga ay totoo. Itigil mo na ang pagpapanggap. Tinitigan ko siya sa mga mata. Minahal kita at pinagkatiwalaan ng walang pasubali. Isinuko ko ang lahat para bumalik dito at bumuo ng negosyo kasama mo. At paano mo ako sinuklian? Sa pagkakanulo at isang malupit na sabwatan. Lumapit si Marco at sinubukang hawakan ang aking kamay.
Alena, makinig ka. Hindi tulad ng iniisip mo. Mahal pa rin kita. Pwede pa tayong magsimula ulit. Tinabig ko ang kanyang kamay. Ang kanyang mga salita ay nagdulot lang sa akin ng pandidiri. Magsimula ulit. Sa tingin mo ba tanga ako? At paano ang batang dinadala ng babaeng iyon? Itatapon mo na lang din ba siya kapag hindi na pabor sa iyo ang sitwasyon? Hindi ako naparito para makinig sa mga palusot mo. Mariin kong sinabi. Naparito ako para bawiin kung ano ang akin. At para ipaalam sa iyo na hindi ako pipirma sa anumang hindi makatarungang kasunduan. Lalaban ako hanggang sa huli. Dahil kayo ng nanay mo ang nagsimula nito. Maghanda kayong harapin ang mga kahihinatnan. Pagkasabi nito, tumalikod ako at lumabas. Narinig kong sumisigaw si Marco ng pangalan ko. Ngunit hindi ako huminto. Ang paghaharap na iyon ay nagsilbing tuluyang pagputol sa huling hibla ng damdamin na natitira sa akin. Wala nang pag-ibig. Wala nang pag-asa. Mayroon na lamang isang landas sa hinaharap, ang landas upang makamit ang katarungan. Sa mga sumunod na araw, walang pagod kaming nagtrabaho ni Elias. Ngunit napagtanto ko na ang pagtuon lamang sa pagbawi ng nawala sa teknogilas ay isang passive na pakikibaka. Kailangan ko ng sarili kong pundasyon. Ang ideya ng pagtatatag ng isang bagong kumpanya ay nagsimulang umusbong sa aking isipan. Hindi para sa paghihiganti, kundi para patunayan ang sarili kong halaga. Sinabi ko sa aking ina ang ideya. At binigyan niya ako ng kanyang buong suporta. Iyan ang tama. Anak ko. Sa halip na makipag-away para sa isang lumang bahay, magtayo ka ng sarili mong bagong kastilyo. Ikaw na ang bahala sa trabaho. Ako na sa puhunan. Ngunit alam kong hindi sapat ang ideya at kapital. Kailangan ko ng mga partner. At naisip ko si David. Si Dave Lim ay kaibigan namin ni Marco noong kolehiyo. Alam kong may gusto siya sa akin. Ngunit hindi niya ito sinabi. Pagkatapos ng graduation, kami ni Marco ang naging magkasintahan. At si David ay nag-aral at nagtrabaho sa ibang bansa. Narinig kong bumalik na siya sa Pilipinas at naging isang kilalang venture capitalist. Nag-alinlangan ako. Ngunit tinawagan ko si David. Ang kanyang mainit at pamilyar na boses ay nagpawi sa lahat ng aking alalahanin. Ali. Ang tagal na. Kamusta? Kinuha ko ang aking lakas ng loob at maikling ipinaliwanag ang aking sitwasyon at mga plano. Tahimik siyang nakinig. Inaasahan ko ang pakikiramay o awa. Ngunit ang sinabi niya ay nagulat sa akin. Hinihintay ko ang araw na ito. Ali. Sabi niya. Puno ng sinseridad. Ang araw na lalabas ka sa anino ng teknogilas at magniningning para sa iyong sarili. Ang talento mo ay mas malaki kaysa sa ginagawa mo doon. Palagi kong sinusubaybayan ang teknogilas. Alam kong galing sa ideya mo ang pundasyon nito. Magaling na programmer si Marco. Pero ikaw ang may strategic vision. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo. Susuportahan kita. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang investor. Tiwala ako sa iyo. Ali. Ang mga salita ni David ay parang isang malamig na agos ng tubig na dumilig sa aking tuyong kaluluwa. Ang tawag na iyon ay lalong nagpatibay sa aking determinasyon. Mabilis ang mga pangyayari. Ipinakilala ako ni David sa isang team ng mga bata at matatalinong engineer. Sila ay puno ng pagnanasa at talino. Nang iharap ko sa kanila ang aking ideya para sa isang mas matalino at flexible na enterprise management platform.
na gumagamit ng artificial intelligence. Nagliwanag ang kanilang mga mata. Isinilang ang sinagtetsisang pangalan na sumasaklaw sa lahat ng aking pag-asa. Ang synergy ng isang bagong henerasyon ng teknolohiya. Sa sinagtech, walang mga alitan o kalkulasyon. Tanging pagnanasa para sa teknolohiya at pagtutulungan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Chloe. Nakipagkita siya sa akin sa isang tahimik na coffee shop. Mas mukha siyang pagod kaysa noong party. Mas malaki na ang kanyang tiyan at tila mabigat ang kanyang mga kilos. Alena. Nagsimula si Chloe sa nanginginig na boses. Alam kong wala akong karapatang kausapin ka. Pero pakiusap. Pwede mo bang hayaan na lang si Marco? Umiyak siya. Nahihirapan si Marco. Mula nang inanunsyo mo ang pag-atras ng investment. Nasa krisis ang kumpanya. Pinopressure siya ng nanay niya araw-araw. 10 taon kayong magkasama. Ang pagtulak sa kanya sa ganito ay pagtulak sa kanya sa bangin. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. At ang anak ko. Wala siyang kasalanan. Gusto ko lang na maipanganak siya sa isang buong pamilya. Pakiusap. Iatras mo na ang kaso. Bibigyan ka namin ng anumang kompensasyon. Napangiti ako ng mapanukso. Sa tingin ba niya ay mabibili niya ng pera ang aking katahimikan? Ibinaba ko ang aking tasa. Tapos ka na? Kalmado kong tanong. Una. Ang problema sa pagitan namin ni Marco ay hindi na tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa iligal na gawain. Siya at ang kanyang ina ay nagtangkang mandaya at magnakaw. Iyan ay isang krimen. Pangalawa, huwag mong gamitin ang iyong anak bilang panangga. Kung talagang iniisip mo siya, hindi ka sana pumasok sa pamilya ng iba. At panghuli, tumayo ako. Sabihin mo kay Marco na hindi ko kailangan ang pera niya. Ang kailangan ko ay katarungan. At hindi ako susuko. Umalis ako. Alam kong sa likod ko. Ang kanyang kaawa-awang mukha ay napalitan ng galit. Ngunit wala akong pakialam. Sa landas na aking tinatahak ngayon. Walang puwang para sa kahinaan o walang kabuluhang habag. Ilang linggo matapos ang pagkikita namin ni Chloe. Tulad ng hula ni Atoy. Dizon. Gumanti si Marco. Hindi sa pamamagitan ng dialogo, kundi sa isang mas mababang paraan. Isang umaga. Nakatanggap ako ng subwena. Si Marco. Bilang presidente ng Teknogilas, ay idinemanda ako. Sinasabi sa demanda na pagkatapos kong umalis, ginamit ko raw ang mga sikreto ng Teknogilas para itatag ang Sinagtech. Humihingi sila ng agarang pagpapatigil sa operasyon ng Sinagtech at isang napakalaking halaga bilang danyos. Ito ay isang malinaw na pagbaliktad ng sitwasyon. Isang pagtatangkang dungisan ang aking karangalan at durugin ang aking bagong kumpanya. Ngunit nang dalhin ko ang demanda kay Atty. Dizon. Umiti siya. Humukay siya ng sarili niyang libingan. Sabi niya, ito na ang pagkakataong hinihintay natin. Sa ilalim ng direksyon ni Atty. Dizon. Mabilis kaming naghanda. Hindi lang namin pinabulaanan ang mga akusasyon ni Marco, kundi naglabas kami ng malinaw na ebidensya na nagpapatunay ng aking pagiging may akda. Ang lumang notebook ang naging pinakamahalagang ebidensya. Mayroon din kaming mga email mula mahigit 5 taon na ang nakalipas, kung saan malinaw na ako ang nag-isip at nagpanukala ng mga pangunahing ideya. Higit pa rito, nakipag-ugnayan si Atty.
Dizon sa dalawang engineer na umalis sa Teknogilas. Sila ay nagpatotoo na nakita nila akong nagpupuyat para ayusin ang mga error at narinig na ipinapaliwanag ko ang product vision. Ang demanda ni Marco, sa halip na ilubog ako, ay naging isang malaking dagok sa kanyang reputasyon. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa tech sector tungkol sa kanyang maruming taktika. Sa silent war na ito, ako ang nanalo sa unang round. Napagtanto ni na Marco at ng kanyang ina na hindi nila ako matatalo sa legal na paraan. Kaya nagsimula silang gumamit ng mas madidilim na pamamaraan. Ang target nila ngayon ay ang mga pangunahing saksi. Lalo na si Guy Chen, ang dating chief accountant ng Teknogilas. Umalis siya sa kumpanya pagkatapos magsimula ang mga kahina-hinalang transaksyon. Kumbinsido si Elias na marami siyang alam. Hindi naging madali ang pagkumbinsi kay Chen. Natatakot siya sa ganti. Ngunit dahil sa sinseridad ni Elias at marahil sa kanyang sariling konsensya, nagsimula siyang maglabas ng impormasyon. Kinumpirma niya na ang lahat ng kontrata ay peke at inutos ni Victoria. Ngunit nang malapit na naming makumbinsi si Chen, kumilos si Victoria, ang asawa ni Chen, na isang guro, ay biglang sinimulang gipitin ng administrasyon. Ang kanilang panganay na anak na lalaki ay pinalibutan at pinrovoke ng mga bully pauwi. Ang mga insidenteng ito ay isang malinaw na babala. Natakot si Chen. Ginoong Elias, pakiusap. Iwanan niyo na ang pamilya ko. Nanginginig niyang sabi sa telepono. Hindi ko na matutulungan si Ma'am Alena. Nang malaman ko ito, gumuho ang aking puso. Hindi ko maaaring isapanganib ang isang inosenteng pamilya para sa aking laban. Hayaan mo na siya. Elias, sabi ko, mas mahalaga ang kaligtasan ng pamilya niya. Isang gabi, nang makita akong medyo nanlulumo, kinausap ako ng aking ina. Anak, sa negosyo, tulad ng sa buhay, walang digmaan na walang nasasaktan. Pero kailangan nating malaman ang ating limitasyon. Para matalo mo ang iyong kaaway, kailangan mo munang kilalanin kung sino talaga siya. Ikinuwento niya ang kasaysayan ni Victoria. Noong bata pa sila, si Victoria ay naging partner ng isang malapit na kaibigan sa isang maliit na patahian. Ngunit nang umunlad ang negosyo, inakit ni Victoria ang asawa ng kanyang partner at gumawa ng peking ebidensya para akusahan itong nagnanakaw. Sa huli, nakuha niya ang buong negosyo at iniwan ang kanyang kaibigan na walang-wala. Ang batang iyan, si Marco, ay kopya ng kanyang ina. Sabi ni Mama, may talento, pero mahina ang loob. Sakim, at madaling manipulahin. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang totoong utak sa likod ng lahat ay ang aking biyenan. Siya ang kalaban ko. Ilang araw pagkatapos naming iwanan si Chen, may isang hindi inaasahang nangyari. Isang messenger ang naghatid ng isang maliit na pakete sa bahay ng aking ina. Walang nagpadala. Sa loob, isang itim na USB flash drive. Ikinonekta ko ito sa aking laptop. May ilang audio files na may pangalan ayon sa petsa. Nang i-play ko, boses ni Victoria ang narinig ko. Nakikipag-usap sa kanyang abogado at kay Marco. Na malinaw na inilalahad ang kanilang buong sabwatan. Mula sa paglikha ng shell company hanggang sa plano na nakawin ang kumpanya. Si Chen ito.
Sabi ko, hindi niya kayang magpakita. Pero hindi rin siya hinayaan ng kanyang konsensya na manahimik. Ito ang pinakamatibay na ebidensya. Ngunit ng gabing iyon, habang nagtatrabaho kami sa opisina ng Sinagtech, biglang tumunog ang alarm sa bahay ng aking ina. Sa mga security camera, nakita namin ang dalawang anino na pumasok sa bahay. Hinahanap nila ang study kung saan binuksan namin ang EXP. Maliwanag na nalaman ni Victoria ang tungkol kay Chen at desperado na siyang alisin ang lahat ng ebidensya. Sa kabutihang palad, nakagawa na kami ng mga kopya at dala ko ang orihinal. Ang nabigong pagnanakaw ay nagpakita ng kanilang pagkataranta. Ang laban ay pumasok na sa pinakakritikal na yugto. Alam kong si Elias ang nasa pinakadelikadong posisyon. Sa kabila ng aking mga babala, nagpatuloy siya sa pag-imbestiga. Sa tulong ng mga kaibigan sa loob, nagawa niyang makakuha ng remote access sa internal server ng Teknogilas. At natuklasan niya ang isang pangalawang sistema ng accounting, na naglalaman ng lahat ng totoong kita at gastos ng kumpanya ang tiyak na katibayan ng kanilang sistematikong tax evasion na umaabot sa daan-daang milyong piso. Ngunit nang mahanap ni Elias ang pinakakritikal na ebidensya, naamoy din ito ng kaaway. Isang gabi, habang pauwi si Elias, hinarang siya ng 4 na lalaki. Binugbog siya ng husto. Sinira ang kanyang laptop. At iniwan siyang may banta, babala pa lang to. Nang dalawin namin siya sa ospital, basag ang ilang tadyang at puno ng pasa ang katawan. Para akong sinaksak sa puso. Umiiyak ang kanyang asawa. Ma'am Alena, hindi na po natin kaya to. Masyado silang masama. Pakiramdam ko ay kasalanan ko ang lahat. Ngunit si Elias, sa kabila ng sakit, ay nagsalita. Huwag niyo pong sabihin iyan. Ma'am, ginawa ko ito dahil naniniwala ako sa katarungan at sa inyo. Hindi nila nakuha ang pinakamahalagang data. Iniligtas ko sa ibang lugar. Huwag po kayong susuko. Malapit na tayong manalo. Ang sakripisyo ni Elias ay hindi maaaring masayang. Nangako ako sa aking sarili na pagbabayarin ko ang mga masasamang taong iyon. Ang pagkakataon ay dumating nang maimbitahan ako sa isang mahalagang economic forum. Sigurado akong dadalo rin si Marco. Sa forum, si Marco ay isa sa mga pangunahing tagapagsalita. Ang kanyang presentasyon ay naging maayos. Sinusubukang ipinta ang isang perpektong larawan ng kumpanya. Ngunit sa sesyon ng &E, nagtaas ako ng kamay. Magandang umaga, Presidente Velasco. Sabi ko sa malinaw na boses. Ako si Alena Reyes, Presidente ng Sinagtech. Ang tanong ko ay tungkol sa transparency. Ayon sa financial reports ng Teknogilas, ang gastos sa consulting at marketing activities ay sobrang tumaas. Maaari mo bang ipaliwanag ng mas malinaw ang cost structure na ito sa mga investor? Ang tanong ko ay hindi direktang akusasyon. Ngunit tumama ito sa kanilang kahinaan. Namutla si Marco. Hindi siya makapagbigay ng isang kapanipaniwalang paliwanag. Ang kanyang kaba ang pinakamalinaw na sagot. Sa isang tanong, ganap kong winasak ang imaheng maingat nilang binuo. Ang revelasyon sa forum ay isang mabigat na dago. Alam ni Victoria na kailangan niyang gawin ang kanyang huling baraha, isang psychological attack na naglalayon sa aking ina. Nakipagkita siya kay mama sa isang tahimik na tea house. Eleanor, kontrolin mo ang anak mo. Sabi ni Victoria. Babayaran namin siya ng malaki. Kung patuloy nating palalakihin ito.
Walang mananalo. Sigurado ka bang malinis ang Serrano Capital Group mo? Ito ay isang tahasang pananakot. Ngunit hindi na tinag ang aking ina. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono. Pinindot ang stop recording button. At iniwan ito sa mesa. Salamat, Victoria. Sabi ng aking ina. Ang buong pag-uusap natin, lalo na ang banta mo, ay na-record. Naniniwala akong makakatulong ito sa mga otoridad. Namutla si Victoria. Ang kanyang huling atake ay hindi lamang nabigo, kundi naging isang buhay na ebidensya laban sa kanya. Ang matandang Soro ay nahulog sa sarili niyang patibong. Sa kanilang pagkataranta, nagplano silang tumakas. Nagbenta ng mga share. Naglabas ng pera. At nag-book ng one-way flight patungong Europa para lang sa kanilang dalawa. Nalaman ni Chlo ang tungkol dito at gumuho ang kanyang mundo. Naintindihan niyang siya at ang kanyang anak ay mga piyesa lamang na itatapon. Samantala, ang lahat ng kanilang kilos ay nasa ilalim ng aming pagmamanman. Si Elias, mula sa kanyang pinagtataguan, ay agad akong ipinaalam. Ma'am, sa tingin ko ay sinusubukan nilang tumakbo. Agad kong tinawagan si Attorney Dizon. Attorney, sa tingin ko dumating na ang oras. Nang gabing iyon, habang nagmamadaling lumabas ng bahay sina Marco at Victoria, dala ang mga maletang puno ng pera. Dalawang sasakyan ng pulis ang tahimik na humarang sa kanila. Kami ay mula sa 10B Economic Crimes Division. Sabi ng isang ahente. Ipinapakita ang arrest warrant. Natigilan si Victoria. Nahulog ang maleta. At kumalat ang mga pera sa basang kalsada. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa mismong tarangkahan ng paraiso. Si Marco ay nanginig at napasandal sa pader. Lahat ng kanilang ari-arian ay na-freeze. Ang lambat ng batas ay nagsara ng walang anumang butas. Mula sa bintana, nakita ni Chlo ang lahat at umiyak ng walang tigil. Nang ibalita sa akin ni Attorney Dizon ang nangyari, nakaupo ako sa sala kasama ang aking ina. Wala akong naramdamang tuwa o tagumpay. Tanging isang kakaibang kapayapaan. Isang magulong kabanata ng aking buhay ang sa wakas ay natapos na. Sa korte, ganap na bumigay si Marco. Inamin niya ang lahat. Sinisisi ang kanyang ina, si Victoria. Sa kabilang banda, ay nanindigan hanggang sa huli. Hanggang sa i-play ng prosekusyon ang recording ng kanyang pagbabanta sa aking ina. Sa huli, si Victoria ay sinentensyahan ng 20 taon sa bilangguan. Si Marco ay 15 taon. Ang teknogilas, ang aking gianak, ay idineklarang bangkarote. 1 taon na ang lumipas. Ang Sinagtech, ang maliit na kumpanyang sinimulan namin, ay isa ng nagniningning na pangalan sa tech sector. Sa Entrepreneur of the Year Awards, tumayo ako sa entablado. Hindi na bilang anino ni Marco, kundi bilang Elena Reyes, isang babaeng bumangon mula sa lahat. Nang isubasta ang mga ari-arian ng teknogilas, ako ang bumili pabalik sa orihinal na patent para sa sistema na ako mismo ang nag-isip. Ang produkto ng aking isipan ay bumalik sa mga kamay ng lumikha nito. Isang hapon, hindi sinasadyang nakita ko si Chlo sa isang ospital. Karga niya ang isang matabang sanggol. Pagod ang kanyang mukha. Ngunit ang tingin niya sa kanyang anak ay puno ng lambing. Patawarin mo sana ako. Sabi niya. Bumuntong hininga ako.
Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili. Ang nakaraan ay nakaraan na. Chloe, alagaan mo ng mabuti ang iyong anak. Isa pang hapon. Naglalakad kami ni David sa dalampasigan ng El Nido. Ali. Mahina niyang sabi. Matagal ka nang nabuhay para sa iba. Ngayon, mabuhay ka para sa iyong sarili. At kung gusto mo nang makakasama, sana ako iyon. Ngumiti ako. Hindi pa ako handa. Ngunit alam kong mayroon akong isang kaibigan. Isang katuwang. Isang tahimik na balikat na masasandalan. Sa harap ko ay ang malawak na dagat at ang kalangitan na nagbabadya ng bagong araw sa aking buhay. Huminga ako ng malalim. Dahil kahit mawala ang lahat sa isang babae, kung mananatili ang kanyang dignidad, talino, at tapang, palagi siyang maaaring muling isilang at makahanap ng kaligayahan. Kung ikaw si Elena, ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong kwento ng katatagan at pagbangon.